Celebox. Sa Maynila, araw-araw ay karera para kay Aya Lira Matias. 26 anyos, isang event assistant, laking hirap. Lumaki siyang palaban para sa pamilya. Sa pagitan ng flower deliveries at sirang motor, tanging dasal lang ang sandata niya. I can pay little by little, monthly, installment, lifetime installment. Hindi ko mabayaran ng buo, pero huhulog-hulugan ko, promise. Sa kabilang banda, si Dimitrios Kid Villaraza. 32 years old, ay bilyonaryo at kilalang business tycoon. Gwapo pero masungit. Isang lalaking sanay makuha ang gusto niya kahit kabayaran pa ay ang puri ng iba. You want to pay me back? Then, give me something no money can buy. Your virginity. Isang gasgas na kotse ang nagsimula ng isang love story na bumangga sa damdamin nila. Mula sa ines, suntok at kontratang may presyo, unti-unti nilang natutunan ang halaga ng respeto, pamilya at pag-ibig. Magkaibang mundo, magkaibang prinsipyo. Sa dulo, puso pa rin ang magtatakda. Hanggang saan kayang dalhin ng isang suntok ang pagmamahalan. Kuya, tabing kalsada lang po, dyan sa may kanto. Sigaw ni Aya Lira Matias habang nakayakap sa malaking bouquet ng puting rosas. Pawis na pawis siya, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa stress ng oras. Si Aya Lira Matias ay nagtatrabaho bilang assistant sa isang event organizer, kaya ganun na lang din ang pagmamadali niya dahil siguradong malalagot din siya kapag nahuli siya. Ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kasal ni Miss Gisela Monteverde, isang socialite client na kilalang perfectionist. At kung hindi niya maihahatid ang bulaklak sa oras, baka siya ang gawing bouquet na pambato. Tumigil ang tricycle, mabilis siyang bumaba, kumugot ng malalim na hininga at tumakbo patungo sa lumang motorsiklong nakaparada sa tabi. Medyo kalawangin at may punit ang upuan. Okay, kaya to. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang pagkakakarga ng bulaklak. Binuhay niya ang makina. Unang paandar, wala. Pangalawa, wala pa rin. Sus Mariosep, huwag ka namang magloko ngayon. Pakiusap niya habang sunod-sunod na hinihila ang kickstarter. Sa ika-4 na subok, sa wakas, umandar din ito. Tara, kalawang, isa na lang to, baka ma-promote pa ako. At saka siya humarurot papunta sa direksyon ng Grand Magnolia Hotel. Ngunit pagdating sa isang kanto, habang binabaybay ang maliit na curve, ay may napansin siya. Bakit parang ang lambot ng preno? Teka lang! Wala naman yung brakes! Masyado na siyang malapit. Sa sobrang gulat at kaba, nagpanik siya. Ang tanging nagawa lang niya ay kumapit ng mahigpit sa manibela habang lumalakas ang sigaw niya. Oh my God! Oh my God! OMG! Ah! Hanggang sa narinig niya ang tunog ng metal sa metal. Kasabay ng pagkabagsak ng ilang bulaklak sa kalsada. Ang motorsiklo ay dumiretso at bahagyang sumabit sa bumper ng isang itim na sports car. Mamahaling mamahalin, kumikintab sa liwanag ng araw, parang galing sa showroom. Nalaglag ang panga ni Aya. What the? Bulong niya habang unti-unting bumababa sa motor. Ang mga bulaklak ay nasa sahig, siya naman ay medyo nanginginig pa at ang kotse may gasgas na. Sa likod ng tinted window, bumukas ang pinto, bumungad ang isang lalaking nakaitim na suit, nakasuot ng mamahaling shades at may aura ng isang mapera at nakakatakot. Matangkad, matipuno, makinis ang balat, parang nililok ang panga, pero ang muka may halong pagkainis at pagtataka. Seriously? Malamig na tanong ng lalaki at tinaas ang shades nito. Who the hell parks like that in the middle of a corner? Nanlaki ang mata ni Aya.
Hindi lang dahil gwapo ang lalaki, kundi dahil kilala niya ito. Dimitros Cade Villaraza. Bilyonaryo, business tycoon, kilalang investor, laman ng magazine's covers. At ayon sa mga kaibigan niya sa Twitter, isa sa top 10 most arrogant men alive. OMG, ikaw si... Bulong niya, pero hindi niya natapos dahil naunahan na siya ng lalaki. You scratch a McLaren! Do you have any idea how much this car cost? Parang biglang naglaho ang oxygen sa paligid ni Aya. Napatingin siya sa suot, polo na may mantsa ng ketchup, kulot-kulot na buhok dahil sa helmet, at may tape pa ang isang sapatos niya. Sa isip niya, yari na ako, malalagot ako. Mapapautang ako sa buong barangay para lang mabayaran to. Pumugot siya ng malalim na hininga. Look sir, I'm so sorry. It was the brakes. I swear, hindi ko po sinasadya. I don't care if it was an accident. Malamig ang boses ni Dimitros. The damage is done. So what are you going to do to pay for it? I can pay little by little. Monthly, installment, lifetime installment. Hindi ko mabayaran ng buo pero huhulog-hulugan ko. Promise. Tumaas ang kilay ng lalaki at saka dahan-dahang lumapit. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. You want to pay me back? Ano nito? Then give me something. No money can buy. Napakagatlabi si Aya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumisi si Dimitros at nakakalokong hinaplos ang mukha niya. Your virginity. Nanigas ang katawan ni Aya. Halos lumuwa ang mata niya. Ano? You heard me. Lihim na napangiti si Dimitros nang makita ang gulat niyang muka. You want to pay the price? That's the price. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. You're disgusting! Hindi mo pwedeng gamitin ang pera mo para apak-apakan ng pagkatao ng iba! Nag-init ang buong katawan niya. Mabilis ang tibok ng puso hanggang sa bigla niyang tinaas ang kamay. Isang suntok ang tumama sa ilong ni Dimitros. Napaatras ito, tumilapo ng Ray-Ban shades at bumagsak sa semento. Ayan! Ayan ang bayad ko! Ay, free na yan! Tahimik ang paligid. Isang taong nasa gilid ng kalsada ang napatigil, napatitig sa kanila. Si Dimitros, bagamat hawak ang ilong niya, ay ngumiti. Damn, you've got fire. Hindi na siya pinatulan ni Aya. Binuhat niya ang mga bulaklak, sinakay ulit sa motorsiklo at kahit na nanginginig pa rin, pinaandar ito at mabilis na umalis. Pagdating sa hotel, parang wala sa sarili si Aya. Na-late siya ng konti pero nakalusot. Ang coordinator ay may kausap na guest kaya hindi agad siya napansin. Okay ka lang? Tanong ni Malcent, ang office mate niya. Ha? Oo, okay lang. Minor accident, hindi naman ako masyadong nasaktan. Sagot niya kahit namumutla. Sa loob-loob niya ay minumura na niya si Dimitros. Anong klaseng tao yon? Sino ba ito para insultuhin siya ng ganon? At bakit kahit bastos to, ang gwapo pa rin ito? Kinabukasan, nasa opisina na siya ng kanilang event company nang biglang bumukas ang pinto. Teka, hindi ba VIP lang ang pwedeng pumasok sa... Hindi na natapos ang dapat nasasabihin ng isang staff doon nang magsalita ang lalaking pumasok. Excuse me, I'm looking for Aya Lira Matias. Lahat ng mata ay napatingin. Nasa harap nila ngayon si Dimitros Cade Villaraza, nakaitim na suit, polished shoes, Ray-Ban shades na naman, at may hawak na bouquet ng pulang rosas, na literal ay mas malaki pa sa Christmas tree sa plaza. Parang napako si Aya sa kanitatayuan. What are you doing here? Returning the favor. You punched me, so I figured I'll offer you a better deal. Natigilan si Aya. Napalingalinga siya at nakitang nakatutok nga ang mga paningin ng mga kasamahan niya sa kanila ni Dimitros. Paniguradong pagchichismisan na naman siya ng mga ito, kaya kinuha niya ang kamay ni Dimitros at hinila ito patungo sa lugar na hindi sila maririnig at tago. At saka nito iniabot ang isang sobre.
Bumukas ang bibig ni Aya pero walang lumabas na salita. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang kontrata. At ang laman? Halagang hindi kayang tapatan ng lifetime salary niya. Kahit pa magtrabaho siya habang buhay. Tumingin siya sa lalaki. Ano to? Offer. For a private agreement. Take it or leave it. Ngumiti ito, nakakainis ng ngiti. Hindi niya alam kung maiiyak siya, magagalit o maguguluhan palalo. Paano ay naroon din sa kontrata ang virginity niya na akala ay binibenta niya yon. Gusto niya ulit suntukin ang binata. Walang salitang umalis siya sa harap nito at hindi na ito muling nilingon. Malamig ang hangin sa loob ng ospital pero mas malamig ang pakiramdam ni Aya habang nakaupo sa plastik na bangko sa gilid ng silid ng kanyang ina. Tahimik ang paligid, ang tunog lang ng makina na nakakabit sa oxygen tank ang maririnig. Kasabay ng mahinang hinga ng kanyang ina na tila lumalaban sa bawat pagbuga ng hangin. Maputla na ito, masyado nang namayat. Sa loob-loob ni Aya, parang pinipiga ang puso niya. Pumasok ang doktor, bitbit ang clipboard at may seryosong ekspresyon sa muka. Miss Matias, kailangan na nating isailalim si Ma'am Lourdes sa angioplasty. Sa loob ng susunod na 2 linggo. Kung hindi, maaaring lumala pa ang kondisyon niya. Magkano po ang kailangan, Dok? Estimate pa lang, pero nasa mga 400 to 500,000 pesos. Mas mabuti kung mas maaga para hindi na lumala. Hindi agad nakasagot si Aya. Tila natuyo ang lalamunan niya. Pinilit niyang ngumiti kahit nangingilid ang mga luha niya. Sige po, Dok. Gagawan ko ng paraan. Tumango ang doktor at maingat na lumabas ng silid. Pagkaalis nito, hindi niya na napigilan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama ng ina. Hinawakan ng payat nitong kamay at dahan-dahang hinaplos. Nay, sorry kung hindi ko kayo agad nadala sa ospital. Pasensya na kung palaging delay ang gamutan niyo. Hindi ko naman kayo pinababayaan, Nay. Ginagawa ko po talaga ang lahat. Napatingin siya sa kapatid niyang si Lian, isang 12 anyos na bata na nakatulog sa upuan habang yakap ang kanyang school bag. May notebook pa itong bukas sa kandungan. Puno ng math exercises. May biglang tumusok sa dibdib ni Aya para bang kahit gaano siya kasipag, kulang pa rin. Wala silang ama. Naaksidente ito noong si Lian ay 3 taon pa lang. Mula noon, si Aya na ang tumayong haligi ng tahanan. Ang sahod niya bilang assistant ay hindi pa din sapat. Mahigit kalahati ng kita niya ay diretsyo sa gamot, upa at tuition fee ni Lian. May mga buwan pang kailangan niyang umutang sa tindera sa kanto para lang may makain sila. Habang pinagmamasdan niya ang ina, unti-unting pumasok sa isip niya ang kontrata ni Dimitrios. Halagang hindi niya kayang kitain kahit 10 taon siyang walang pahinga. Gusto niyang batukan ng sarili. Pinunit niya ang envelope kahapon. Iniwan ang lalaki at ang kanyang nakakainsultong offer. Pero ngayon, parang bumabalik ang lahat. At masama man sa pandinig, totoong nangangailangan siya. Makalipas ang 2 araw, nandoon siya sa harap ng isang napakalaking gusali sa Ayala. Villaraza Corporation. Ang logo pa lang ay mukhang pang Time Magazine na. Baka sa mukha ni Aya ang pag-aalinlangan. Nakaslak siya at puting blouse. Niram lang niya ang sapatos mula kay Milcent. Pilit niyang pinapanatili ang kumpiyansa at kahit nanginginig ang tuhod niya. Pumasok siya sa lobby at agad na sinalubong ang receptionist. Good morning, ma'am. May appointment po kayo? I'm here to see Mr. Dimitrios Villaraza. Sabihin niyo na lang po. Aya Lira Matias. Tinignan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Waring sinusukat, pero maya-maya lang ay tumango ito at may pinindot sa intercom. Pagkatapos makipag-usap ay tinignan siya nito. Ma'am, you may take the private elevator. He's expecting you. Halos masamid si Aya. Expecting her? Pagdating niya sa pinaka-top floor, bumukas ang elevator at sinalubong siya ng malawak at modernong opisina na parabang sa pelikula. Glass walls, carpet floor, at may sariling bar sa sulok. Nakita niya si Dimitrios, nakaupo sa harap ng glass wall.
nakatalikod habang may hawak na baso ng kape. You came. Hindi siya kaagad nakasagot. Wala akong choice. Humarap si Dimitrios tulad ng dati. Nakaitim itong suit pero ngayon walang shades. Ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kanya. Seryoso pero parang may pinipigil. So, naisip mong ibenta ang virginity mo sa isang aroganteng estranghero? Napakagat labi si Aya, nanginginig sa inis at hiya. Hindi ako pumunta dito para magbiro ka. And I'm not joking. Tumayo to, lumapit sa kanya at inabot ang upuang nasa likod niya. Sit down, Aya. Umupo si Aya, bagamat naninigas ang likod. So tell me, why? Tumingin siya sa kanya, mata sa mata, walang paligoy-ligoy. My mom is dying. Kailangan ng $500,000 para sa operation. My brother is still in school. May mga utang kami. Ayokong may mamatay sa pamilya ko na hindi ko man lang nailaban. Tahimik si Dimitrios, hindi siya nagsalita. Ilang saglit bago ito tumayo at kinuha ang folder mula sa drawer. Nilapag nito yon sa mesa. That contract, same amount, same condition. Sign it, and the money will be transferred today. Tinitigan ni Aya ang folder. Hindi siya agad gumalaw. Kinagat niya ang labi. Umiikot ang mundo niya hanggang sa may napansin siya sa mata ng lalaki. Para may halong pagkadismaya. Bigla nitong hinablot ang folder at pinunit sa harap niya. Anong ginagawa mo? He passed the test. Tess? Nakaawang ang labing tanong niya. Yes, I wanted to see if you were the kind of woman who would sell herself for money. Halos mapatayo si Aya sa inis. So pinaglalaroan mo lang ako? Gusto mong malaman kung mababa ang tingin ko sa sarili ko? Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog kakaisip kung tama ba tong desisyon ko? Alam mo bang halos ilubog ko ang konsensya ko para lang makita kang hayop ka? And yet, you still came. Tumingin si Dimitrios sa kanya ng seryoso, pero maya-maya ay bigla itong umisi. Mabilis na hinawakan nito ang ilong niya na kinainis niya lang lalo. You came, not because you wanted to, but because you had that too. That means something. Hindi na alam ni Aya kung maiiyak ba siya o susuntukin ulit ang lalaki. Iniisip na lang niya na may sayad ito sa ulo. Ano ba talagang gusto mo? Ngumisi si Dimitrios, ngiting hindi nagyayabang, kundi parang may halong paghanga. Gusto na kitang kilalanin. Nagtagpo ang tingin nila, ang tahimik. Walang nagsasalita sa kanila, pero parang may kakaibang koneksyon silang naramdaman. And for the record, I admire you. Tumayo si Aya. Hindi niya na alam kung galit pa ba siya o nabunutan ng tinik. Basta ang alam lang niya, hindi siya pinilit. At kahit papano, napanatili pa rin niya ang prinsipyo niya. Huwag mo akong subukan ulit, Dimitrios. I won't, but I'm not done with you yet. Lumabas si Aya ng opisina nang hindi lumilingon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may bagong yugto na namumuo. At alam niyang hindi ito ang huling pagkikita nila. Hindi inaasahan ni Aya na yun ang simula ng panggulo ni Dimitrios sa kanya. Pero mas nagulat siya nang bayaran nito ang bills sa ospital at pina-angioplasty. Ayaw niyang magkautang na loob dito kaya sinabi niyang babayaran niya yon. Hindi buo pero huhulog-hulugan niya. Hindi naman sumagot si Dimitrios. Mukhang ayaw pang tanggapin yon ngunit wala nang magawa. Ang sabi ko, hindi ko na siya babalikan. Yun ang mariing linya ni Aya habang sinasandok ng fishball si Lian sa maliit nilang kusina. Suot niya ang lumang t-shirt ng papa nila at ang buhok niya'y nakaban gamit ang lapis. Ate, huwag kang magalit. Pero ang gwapo talaga ng lalaking nanuntok mo. Binibigyan niya ako ng gamit sa school, ate. Lian! Natawa ang bata, halatang iniinis lang siya. Totoo naman. Tapos ngayon mo lang ulit binuksan yung tsinelas na may fur. Galing yan kay mama yan, di ba ate? Di mo ginagamit yan pag walang special na okasyon. Hoy, nilalamig ako. At dahil hindi sa kanya yun ha?
Napailing si Aya habang pinipilit na huwag mapangiti. Ayaw niyang aminin sa sarili na mula nang makita ulit si Dimitrios, may kung anong baliw na parte ang puso niya. Curious, simula nang mapunta siya sa opisina nito, ay ginugulo na siya nito. Pagkaraan ng ilang araw, isang tawag ang natanggap niya mula sa head coordinator nila. Aya, pasensya na ha, pero ikaw ang pinili ni Madam Conchita Villaraza para sa birthday party niya. Bigatin yun, hindi siya tumatanggap ng kahit sino. At ito ang twist, siya ang lola ni Dimitrios. Natigilan si Aya, hindi agad nakasagot, halos malaglag niya ang cellphone. Teka ma'am, wala bang ibang pwedeng i-assign? Nope, ikaw ang gusto niya. Apparently, nabanggit ka raw ni Mr. Villaraza na may tapang at kulay ka. Tapang at kulay? Ano ako, marker? Pero wala na siyang nagawa. Dumating ang araw ng party. A garden celebration sa mansyon ng Villaraza family para itong wedding reception ng isang royal family. May orchestra, fairy lights, chocolate fountain na parang niyog sa laki. At mga bisitang ang mga alahas ay pwede nang ipambayad sa national debt. Dala ni Aya ang clipboard, suot ang beige na blazer at maliit na headset. Serious mode na siya noon. Hanggang sa may humawak sa clipboard niya mula sa likod. You look adorable. Napalingon siya, halos masubsob ang ilong sa dibdib ng lalaki. Mabangong mabango. Suot na naman ang paborito nitong itim na suit. Wala na ba itong ibang kulay na suit? Tigilan mo ko may trabaho ako. Exactly. Kaya ako nandito. I want to make sure you're doing it perfectly. As if ikaw ang boss ko. No, just the sponsor of your client. Napakurap si Aya. Pero bago pa siya makaresback, lumapit ang isang matandang babae na may malaking pearl necklace at fancy na sombrero, si Madam Conchita Villaraza. You must be Aya Matias. I like you. Hindi ka plastic. I can smell fakes from 10 meters away. Straightforward na saad nito. Ngumiti si Aya, medyo awkward pa. Salamat po. Babawi po ako sa trabaho. Oh, no need. Just do your thing. Humarap ito sa opo nito. Dimitri, escort her and make sure she doesn't faint again from your charm or not to punch you dahil sa kayabangan mong bata ka. Napangiwi si Dimitrios, marahan na bumuntong hininga. Wala po siyang amnesia, Lola. Matagal na siyang immune sa akin. Nang makaalis ang matanda, ay sinamaan siya ng tingin ni Dimitrios at tinalikuran nito. Habang abala si Aya sa pag-aasikaso ng mga guests, hindi siya tinatantanan ni Dimitrios para itong aninong laging nasa paligid niya. Sa gitna ng party, lumapit ito ulit sa kanya. Pustahan tayo. Pag natapos ang party ng walang aberya, makikipag-dinner ka sa akin. At kung may aberya? Ako ang makikipag-dinner sa'yo, sa bahay niyo. Hindi ako nagpapakain ng mayabang. Ay, huwag kang ganyan. Favorite ko pa naman ang sardinas. Kunin mo yung kayabangan mo. Umirap pa si Aya. Habang tumatawa si Dimitrios sa pagiging sarkastiko ni Aya, dumaan sila sa buffet area. May waiter na nagmamadali habang bitbit ang isang malaking cake na may fireworks sa ibabaw. Nagkabanggaan sila ni Dimitrios habang sinusubukan nitong takasan ang isang buzzing insect. Hoy, may! Too late. Diretsyong tumama ang mukha ni Dimitrios sa Black Forest cake. Buhos ang cream. Natanggal ang coat. At may cherry pang dumikit sa ilong niya. Lahat ng bisita ay napatigil. Natahimik. Si Aya, pigil na pigil ang tawa. Pero hindi niya kinaya. Mr. Black Forest! Oh my God! Nagsimula nang mag-click ang mga cellphone ng guests. Nakunan ang buong eksena. Si Dimitrios, mabait pa rin. Ngumiti habang nililinis ang muka gamit ang panyo ni Aya. Nagawa pa nitong kumindat sa kanya. Masarap pala, pero mas masarap pag ikaw ang nagsubo. Tinulak ni Aya ang mukha nito nang ilapit nito yun sa kanya. Iyak! Baka mamaya ikaw pa ang lamunin ng cake. As long as you're watching, I'm willing to make a fool of myself. Napaawang ang labi ni Aya sa sinabi nito sa kanya. Hindi niya inaasahan yon.
Sa kabila ng nakakatawang eksena, hindi niya maiwasang pansinin kung gaano kalambing ang tingin nito sa kanya habang nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Matapos ang party, habang nililigpit ni Aya ang natitirang gamit, nilapitan siya ni Dimitrios sa gilid ng fountain ng garden. Tahimik muna silang dalawa. Thanks for making my lola happy. And for laughing at me. Parang matagal ko nang hindi narinig yung ganong klaseng tawa eh. Well, medyo nakakatawa ka talaga. Sa sobrang yabang mo. Buti hindi ka kinidnap ng cake. May kulang lang kasi sa akin. At ano naman yon? Yakap. Natigilan si Aya. I grew up with expectations. Pero walang nagyakap sa akin na parang importante ako bilang tao. Laging kailangan maging ganito. Kailangan maabot mo to. That's why I'm fascinated with you. You're messy, loud, clumsy. Pero totoo ka. Hindi alam ni Aya kung matutunaw siya o masasapak ulit ang lalaki, kaya ang ginawa niya ay biniro ito. Ang drama mo? Gusto mo ng yakap? Sige. Sabay binatukan to. Pagkatapos nun ay lumayo siya. Aray! Hiyakap ng realidad para bumalik ka na sa Earth. Sa pag-uwi ni Aya, nakaupo siya sa tricycle, hawak ang maliit na souvenir mula sa party. Habang iniisip ang mga nangyari, hindi niya maiwasang umiti. Hindi pa siya sigurado kung ano talaga ang posisyon niya sa buhay ni Dimitrios. Pero ang sigurado siya ay unti-unti na siyang nagkakagusto dito. Kahit na hindi pwede, dahil hindi sila pwede. Masyadong mataas si Dimitrios. Hirap siyang abutin to. Maliban sa sobrang taas nito, ay imposible pang maging sila. Magsasawa rin yan. Sandali lang yan. Mga katulad niyang mayaman, sanay sa challenge. Yun ang sinabi ni Millicent habang pinupunasan ang mga crystals na centerpiece ng bagong client nilang si Mrs. Yi. Nakapamewang si Aya habang tinitignan ng bouquet na kulay peach sa lamesa. Isa yun sa mga dumating kaninang umaga. Fresh Ecuadorian roses na may kasamang kape, ensaymada at sticky note. Don't skip lunch. You need energy to fight with me later. D. Ano ba tong lalaking to? Pero kahit nagrereklamo ang bibig niya, hindi niya maitatangging nag-wiggle-wiggle ang mga daliri niya na parang bata. Naguguluhan siya. Oo, naiinis pa rin minsan. Oo. Pero ang totoo, kinakabahan siya sa saya. Kinikilig na para bang may mga paru-parong pinapainom ng Red Bull sa loob ng tiyan niya. Mula nang mangyari ang Black Forest incident, naging parte na ng araw-araw ni Aya si Dimitrios Kate Villaraza. Una, nagpadala ng kape. Iba-ibang flavor. May personalized note pa na laging may kalokohan doon. Pangalawa, donuts na para sa buong opisina, kahit sa janitor. Pangatlo, pagbisita tuwing hapon na parang rutina nito. Naka-long sleeves, suot ang Ray-Ban, parang model ng men's fragrance, at laging may dalang kung anong pasabog. Aya, nandito na naman yung Prince Charming mo. Saad ng isang empleyado doon, si Celine. Hindi ko siya Prince Charming, okay? Masungit na saad niya. Ganun ba? Eh bakit pati si Felicity from accounting binigyan ng perfume ng Tuesday? Sabi niya para daw hindi amoy stress. Nakangusong saad ni Melrose, isa ding empleyado doon. Aba, pati amoy ng mga tao pinapakailaman niya? Napangiwi siya. Pero kahit anong tanggi ni Aya, hindi maikakailang bumabagal ang mundo niya tuwing magtatama ang mata nila ni Dimitrios. Isang hapon, habang abala si Aya sa pag-aayos ng ribbon sa welcome arc ng isang engagement party, may biglang sumulpot sa hagdan sa likod niya na halos kinawala niya ng balanse. Buti na lang ay nakahawak siya. Easy. I'd hate to catch you if you're trying to fall for me again. Sinamaan niya ito ng tingin. I was about to stab myself with a glue gun para matauhan ako. Ngumiti si Dimitrios, that killer, boyish grin. But then, I'd have to rush you to the hospital and I'll carry you bridal style. Sweet, right? Bumuntong hininga si Aya, nagpatuloy sa ginagawa. More like weird and stalkerish. Napahawak si Dimitrios sa dibdib nito. Magdadrama na naman. I'm offended. I'm just being consistent. Persistent ang term,
hindi consistent. Habang nag-aasaran sila, biglang humangin ng malakas. Lumipad ang ilang petals mula sa orc at napunta sa mukha ni Aya. Hinawi niya ito, pero bago pa niya maayos ang buhok, lumapit si Dimitrios at dahan-dahang inayos ito sa gilid ng tenga niya. Much better. Hindi agad nakakilos si Aya. Malapit ang mukha nito sa kanya, masyadong malapit sa dalaga. At kahit amoy glugan yon, si Dimitrios, amoy bagong ligo at mamahaling pabango. Teka, bakit ba kasi ang lapit mo? Hinawakan niya ang mukha nito at tinulak palayo. Para makita mong seryoso ako. Sa alin? Sa'yo. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Aya, kasama si Lian galing grocery. Biglang may humintong SUV sa gilid nila. Bumaba ang bintana doon at bumungad ang pamilyar na muka ni Dimitrios. Good evening. Need a ride? Ate! Kinulbit siya ni Lian na kinailing niya. No. Please ate, may aircon yan no? Tapos hindi na masisira yung preno katulad ng motor mo. Lian? Inis na asik niya sa kapatid. I swear, hindi ko susuhulan ang kapatid mo. Pero bibigyan ko siya ng McDo. Sinamaan na agad ng tingin ni Aya si Dimitrios dahil sa sinabi nito. Sakay na tayo ate! Napalunok si Aya. Umapaw ang hiya sa kanya. Pero ang totoo, masarap din talagang sumakay minsan sa SUV na hindi na kailangang itulak paakyat. Kaya napilitan siyang sumakay. Si Lian parang nanalo sa raffle. Si Dimitrios, hindi mapigilang sulyapan si Aya. So, paano ako makakabawi sa'yo? Anong bukay bukas ang gusto mo? Lilies o sunflowers? Tanong ni Dimitrios. Alam mo bang nakakahiya ka na minsan? Kapag ikaw na news, ako na naman ang masama. Feeling tuloy ng mga kaopisina ko nililigawan mo ko. Hindi ba yun naman talagang ginagawa ko? Natigilan si Aya. Natahimik siya. Hindi siya sanay sa lalaking straightforward. Sa lalaking kahit mata pa lang, klaro na ang sinasabi. Bakit ako? Kasi kahit ilang milyong babae pa ang makilala at makasama ko, ikaw lang babaeng sinampal at sinuntok ako ng walang pag-aalinlangan. Shh! Romance ba yun? Sa akin oo, kasi ikaw lang din ang nagsabi sa akin ng hindi. Na walang takot. I like your fire, Aya. You don't need to impress anyone. You're already real. Natahimik ulit si Aya. Kinagat niya ang labi. Palihim na kinurot ang sariling palad. Kasi gusto na naman niyang ngumiti. Gusto na naman niyang maniwala. Pero ayaw pa niya. Hindi pa dapat. Pagbaba nila, inalalayan ni Dimitrios si Lian. May dala pa itong McDonald's, saka siya pinagbuksan at inalalayan din. Kahit kaya naman niya, ay pinalibot pa talaga nito ang braso sa bewang niya na para bang pagbaba niya ay madadapa siya. Napailing si Aya, ngunit hinayaan din ito. At bago umalis, tumingin ulit ito kay Aya. Bukas ulit. Baka ako na magpasara ng opisina dahil sa ginagawa mo. Aalis na lang ako doon para wala ka nang pupuntahan. Kahit saan ka lumipat, susunduin kita. Kumindat pa talaga ito sa kanya at hinaplos ang ulo niya bago umalis. Sa loob ng kwarto, habang pinupunasan ni Aya ang mukha ni Lian at tinatakpan ito ng kumot, napabuntong hininga siya. Tumabi siya sa bintana, humawak sa rehas at tumingin sa langit. Bitbit pa rin ang amoy ng pabango ni Dimitrios. Naalala niya ang haplos nito sa buhok niya. Ang titig, ang mga salitang tila hindi scripted. Parang totoo. Hindi siya sanay sa ganito. Sa hindi pilit na ngumiti. Sa taong bigla na lang sumulpot at ginulo ang tahimik niyang mundo. Baka patay na patay ka nga sa akin, Dimitrios Kid. Ang tanong, papayag ba akong mahulog din sa'yo kung alam kong hindi naman tayo bagay sa isa't isa? Mahinang tanong niya sa sarili. Sa ilalim ng malamlam na bituin, hindi niya napansin ang ngiti sa kanyang labi habang inaalala ang muka ng lalaki. Hindi niya maiwasan. At doon nga niya napagtanto na minsan, kahit pilit mong iwasan ang tao na nagugustuhan mo, kusa itong bumabalik.
At kapag ganoon ang puso, wala kang laban, kundi ang tanggapin na lang. Magpapadala ba ulit siya ng bulaklak ngayong umaga? Tanong ni Millicent habang nag-aayos ng projector para sa client presentation. Sino? Sagot ni Aya habang nagpe-prepare ng seating chart. Sino pa ba? Si Mr. Misery Bouquet mo? Si Sir Pa-Cake? Sir Sticky Note? Sir, hindi pa ako sinasagot pero laging nandito. Si Dimitrus! Ay, ewan ko sa kanya. May trabaho ako. Hindi lagi nakabantay ako sa kanya. Pero habang sinasabi niya yon, lumingon siya sa pinto. Wala. Ilang minuto ang lumipas. Still, no Dimitrus. Lunchtime na. Pero wala pa rin. Wala ring bouquet. Wala ring text. Wala. Zero. At sa kung anong dahilan, parang may kumurot sa dibdib ni Aya. Anong problema mo? Di ba gusto mo ngayong tahimik? Walang naniligaw sa'yo. Wala kang commitment. Focus sa pangarap. Focus sa pamilya. Tapos ngayon aarte ka dyan? Kastigo niya sa sarili. Pero hindi siya mapakali. Pagbalik niya sa table, lumapit si Celine. Aya, may bisita ka raw sa baba. Babae po. Sobrang ganda. Foreign looking. Nagpakilalang fiancé ni Mr. Villaraza. Fiancé? Biglang bumigat ang dibdib ni Aya. Parang sinampal ng malamig na tubig. Hindi niya na hinintay pa ang sunod na sasabihin ni Celine. Bumaba agad siya at doon niya nakita. Isang matangkad na babae na may platinum blonde hair. Nakasuot ng beige designer dress at naka-cross arms habang pinagmamasdan siya. You must be Aya. Dimitri told me about you. Quite amusing. Really. Nakangiwing saad nito. Nakapag-English, sis? Englishera si ate. Yes. At sino ka po? Oh, I'm Claudia, his fiancée. Sa lahat ng kalokohan, parang ito ang hindi kaya ni Aya. Para siyang sinaksak ng ilang beses sa dibdib. You see, Dimitri and I, we're arranged. Family business. You know how it is? And while I understand his fascination with small-town girls like you, I think it's time he returns to his reality. Hindi niya na narinig ang sumunod na sinabi ng babae. Ang puso niya parang binugbog ng suntok ng katotohanan. Umalis si Claudia na parang walang nangyari. Naiwan si Aya sa lobby. Tila nawala ang mga salitang pwedeng panghawakan. That night, hindi na siya naghintay ng mensahe ni Dimitrus. Hindi na siya sumulyap sa cellphone niya. Pinilit niyang matulog. Pero habang yakap si Lian, may mga luhang hindi niya napigilan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa akala niya may halaga siya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng props para sa bagong wedding client, biglang dumating si Dimitrus. May dalang paper bag at parang walang nangyari. I brought pancit canton. I figured baka hindi ka pa nag-lunch. Hindi siya kumibo o simpleng sabihin na hindi niya ito pinansin. Nagkunwaring hindi ito narinig. Bakit pa ba ito naroon at ginugulo siya gayong may fiancé naman to? Okay, that's weird. Hindi ka nagalit or sobrang galit ka na? Lumingon si Aya, malamig ang mga mata. Fiancé ha? Natigilan si Dimitrus, bumaba ang hawak na bag. Sinabi niya sa'yo? Hindi ba dapat ako ang nagsabi nun sa sarili ko? Hindi ba dapat pinapaalam yon? I deserve at least honesty, Dimitrus. Seryosong saad niya. Sinubukan itong lumapit sa kanya, ngunit umiiling na humakbang siya paatras. Wala akong balak itago. Wala rin akong balak pakasalan si Claudia. That arrangement was made when I was 17. I thought it was long word. Please. May pagmamakaawang saad nito. May takot pa siyang nahimigan sa boses nito nang muli siyang humakbang paatras. So anong tawag mo sa pagpunta niya dito at pagbida niya sa akin na fiancé mo siya? Manipulation. Gusto niyang kunin ulit ako. Gusto niya akong ibalik sa mundong gustong iwasan ko. And I'm not going back there. Not anymore. Parehas silang natahimik. Humugot ng malalim na hininga si Dimitrus. Sa wakas,
ay nahawakan ng kamay niya. Kasi nakita ko na ang mundong gusto ko. And it's here, with you. Tumingin si Aya. Halos madurog ang puso niya. Pero hindi sapat ang salita lang. Hindi pa. Paano niya masisiguradong totoo nga yun? Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Hindi ako igugupit mong larawan sa kalendaryo ng buhay mo. Kung gusto mong maging totoo ako sa'yo, kailangan mong putulin ng tali sa likod mo. Mas seryosong sabi niya. Kinaplos si Dimitrios ang pisngi niya. Hindi siya umiwas sa pagkakataong iyon. I'm trying. Binawi ni Aya ang kamay niya at doon umatras, mas malayo sa naging pwesto niya kanina. Then try harder. Kasi hindi ako pwedeng pasingit-singit lang sa buhay mo, Dimitrios. Hindi ko ugaling pumasok na lang sa buhay ng taong nakatali na sa iba. That's not my thing. Lumalayo ako, malayong malayo. Umalis si Aya, naiwan si Dimitrios sa hallway ng opisina, hawak pa rin ng pansit kanton. Makalipas ang ilang araw, walang bulaklak, walang kape, walang Dimitrios. Pero isang umaga, may dumating na delivery guy. May dala itong envelope, walang pangalan. Pero sa loob nito, isang picture ng isang engagement ring na mukhang mamahalin at katabing papel. Mukhang iyon ang engagement ring nila ni Claudia na minsan hindi niya nakitang suot ng lalaki. This ring is no longer in my possession. I'm also letting go of the past because you're my present, my future. If you let me, D. Kasama rin doon ang court document. Nagdeklara ng legal withdrawal sa engagement contract. Hindi makapaniwala si Aya. Ginawa nga niya. Napaupo siya sa bench, hawak ang papel, hawak ang damdaming hindi niya kayang itago. Kinagabihan, dumating ang SUV sa harap ng bahay. Hindi na siya pinuntahan, siya na ang lumabas. Bumukas ang pinto at nandoon si Dimitrios. Simple lang ang suot, wala ang shades, wala ang pabango, wala ang kayabangan doon. No gifts, no flowers, no gimmicks. Nakangiting tumango siya. That's a first. Kasi this time, sarili ko lang ang handog ko. Wala nang extra, wala nang agenda. Hindi ka na Mr. Black Forest? Pwede pa rin, pero ikaw lang ang pwedeng sumampal ng icing sa mukha ko. Tumawa si Aya. Doon, tuluyang bumagsak ang pader sa puso niya. Gago ka pa rin, no? Para lang sa'yo. Tumayo siya sa harap nito at sa unang pagkakataon, walang suntok, walang batok, walang kahit na ano. Pero dahan-dahan na lumapit si Aya patungo dito at pinalibot ang mga braso sa bewang nito. Mahigpit na niyakap niya si Dimitrios at sa gitna ng katahimikan ng gabi, may dalawang puso na tahimik na nag-isa. Maagang nagising si Aya kinabukasan, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa tawag ng ospital. Sa unang tunog pa lang ng telepono, kumabog agad ang dibdib niya. Agad siyang bumangon, suot pa ang lumang t-shirt at halos madapa pa sa pagmamadaling sagutin to. Miss Matias, gising na po ang nanay niyo. Masayang balita ng nurse sa kabilang linya. Tila bumagal ang mundo ni Aya. Napakapit siya sa mesa habang pinipilit pigilan na ang luha. Ilang araw na rin siyang halos hindi makakain sa kakaisip. Pero ngayong narinig niya ang salitang gising, para bang biglang may liwanag ulit. Wala nang paligoy-ligoy, nagbihis siya at lumabas ng bahay. Nasa labas na si Dimitrios, nakasandal sa SUV habang may hawak na 2 paper bag. Good morning. Bati nito nang nakangiti. I brought breakfast. Akala ko sabay tayong pupunta sa ospital. Hindi na siya nagtanong kung paano nalaman ni Dimitrios. Basta sumakay na lang siya. Habang nasa biyahe, tahimik lang sila. Hawak ni Aya ang phone pero wala siyang naitype. Panay ang tingin niya sa bintana. Pagdating sa ospital, agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng nanay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nay? Doon niya nakita ang pinakamasayang tanawin sa buong linggo. Gising na ang kanyang ina.
nakasandal sa kama. Maputla, ngunit nakangiti. Aya. Mahina pero malinaw na tawag ng Nanay Lourdes niya. Anak ko. Lumapit siya at agad niyakap ang ina. Maingat na huwag tamaan ng dextrose. Hindi niya mapigilang humikbi. Nay, salamat po. Hindi niya alam kung ilang minuto silang ganon, pero naramdaman niyang may isa pang tao sa likod niya. Nay, si Dimitrios po. Kaibigan ko po. Siya po yung tumulong sa atin. Ngumiti ang ina ni Aya at mataman na tinignan si Dimitrios. Ang gwapo naman ng kaibigan mo, anak. Kaibigan nga lang ba talaga? Namula si Aya, si Dimitrios naman ay nakangiting lumapit at magalang na nagmano. She's one of a kind. Bantayan mo yan ha. Mataray yan, pero may puso yan. Nay! Reklamo ni Aya, pero natatawa din. Matapos ang ilang kwentuhan at paalala ng doktor, lumabas na sila ni Dimitrios ng ospital. Sa sasakyan, napatingin si Dimitrios sa kanya. Ready ka na ba sa next part ng araw mo? Kunat ang noong nilingon niya ito. Anong next part? Date. With me. Hindi agad nakasagot si Aya. Napakagat siya sa labi. Seryoso ka ba? Always. Sagot ni Dimitrios habang pinapaandar ang sasakyan. Tell me your favorite places. Lahat yan, pupuntahan natin. Una nilang pinuntahan ay ang paboritong karinderya ni Aya. Kahit ayaw ni Dimitrios ng street food, sumabay ito sa kanya. Nakaupo sila sa plastic chair at kumakain ng kwek-kwek at isaw. You're eating that? Natatawang tanong ni Aya habang sinusubukan ni Dimitrios ang tokneneng. Challenge accepted. Sagot nito na nakangiwi. Okay, not bad. But definitely not a 5-star. Natatawang pinunasan ni Aya ang labi nito. Natigilan pa ang lalaki pero ngumiti ito ng malaki sa kanya. Saka siya sinubuan ng kwek-kwek. Sunod silang nagpunta sa park kung saan madalas magbasa si Aya noong kolehiyo pa siya. Umupo sila sa lumang bench habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Dito ako dati nagpapahangin pag stress ako sa thesis. And now? Ngayon, dito ko binabantayan kung mababaliw ba ako sa'yo o hindi. Tumawa si Dimitrios tapos biglang natahimik. Salamat sa pagsama ngayon. Gusto ko din talagang makita ang mundo mo. Bakit? Kasi gusto kong maging parte nun. Kung papayag ka. Tumingin si Aya sa kanya, bahagyang bumuntong hininga. Mayaman ka, may kumpanya ka, may ari-arian. Lahat meron Pero ka. wala akong Aya Lira, Matias, sa listahan ng assets ko. At gusto kong idagdag yun. Napatingin siya sa langit, saka pumikit, tapos ngumiti ng malaki. Isa pa. Tinignan niya ulit to. Ano yun? Turuan kitang magluto ng kwek-kwek ng maayos para hindi ka na napapangiwi. Tumawa silang pareho at sa ilalim ng araw, sa gitna ng simpleng mundo ni Aya, nahanap ni Dimitrios ang payapang hindi niya nakita kahit kailan. Ang puso nito, unti-unting natututo, hindi lang magmahal, kundi magpakumbaba. At si Aya ay natuto ring tanggapin na minsan kahit galing ibang mundo ang isang tao, pwede pa rin itong maging tahanan mo. Matapos ang buong araw ng date nila, tila hindi pa rin nauubusan ng energy si Dimitrios. Habang pauwi na sila, napalingon ito sa kanya at ngumiti. I have one last stop in mind. Game ka pa ba? Huwag mong sabihing, haunted house ha? Ayoko ng multo. Real life nga, enough na ang nakakatakot eh. Nope. My house. For dinner. Ako ang magluluto. Ikaw? Magluluto? Sigurado ka ba? Baka magka-food poisoning ako ah. Natawa si Dimitrios at ginulo ang buhok niya. Trust me. I make the best pasta. Well, at least, hindi siya nakakamatay.
Pagdating nila sa bahay ni Dimitrios, natulala si Aya. Modern, elegant, pero hindi intimidating. May mga halaman sa sulok, ilang libro sa coffee table, at scented candles. Wow! Hindi ko inekspekto. Akala ko sobrang corporate ng bahay mo eh. Parang boardroom with bed. Inilalayan siya ni Dimitrios. Pinalibot nito agad ang braso sa bewang niya. Well, I used to be like that. But then I realized, you don't always need marble and mirrors. Habang si Dimitrios ay nasa kusina, abalang naglalaga ng pasta at naghihiwa ng bawang, si Aya naman ay nakaupo sa counter, nakasandal at pinagmamasdan siya. Parang hindi ka sigurado kung anong ginagawa mo. Excuse me, ma'am. This is my signature dish. Pasta alla Villaraza. Mukha siyang pasta alasunog. Napahawak ito sa dibdib, kunwaring nasaktan, napapailing na lang si Aya. Ouch! That hurt! Nagpatuloy ang kulitan nila habang nagluluto. Ilang beses pa nga ay nabitawan ni Dimitrios ang asin at tumalsik sa sahig. Oops! I guess that's a bad luck. Ang bad luck lang ay ang lasa ng niluluto mo. Makakain mo rin to. At baka ma-in love ka pa lalo. Paano mo nasabi na in love na ako? Kasi ako na una. Natigilan si Aya, natigilan din si Dimitrios. Pareho silang natahimik habang nagkakatitigan. Walang nagsalita, pero sapat na ang mga mata para sabihin ang hindi nila masabi. Pagkatapos ng hapunan, na surprisingly ay masarap naman. Naupo sila sa sofa, may hawak na tig-isang wine glass. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang tunog ng jazz music sa background. Alam mo, kahit ilang deal na ang napirmahan ko, ilang awards na ang nakuha ko, iba pa rin yung kaba kapag ikaw ang kaharap ko. Humugot ng malalim na hininga si Aya. Huwag mo kong sanayin sa ganito. Bakit hindi? Kasi kapag nawala ka, masakit. Ayoko ng ganyan, kaya habang maaga pa, tigilan mo na. Tumabi si Dimitrios sa kanya, hinawakan ng kamay niya. Hindi ako mawawala. Sinong tangang iiwan ka, Aya? Hindi ako magsasayang ng oras kung iiwan lang din kita. Dahan-dahan na lumapit ang mukha ni Dimitrios at doon siya'y nalikan nito. Mas lumalim, mas mariin, hanggang sa naging mas mapusok. Tumayo si Dimitrios at marahang hinila si Aya. Hindi siya tumutol. Sa halip, kumapit ito sa kanya. Binuhat siya ni Dimitrios at dinala sa kwarto nito. Ang gabing yun ay naging mas importante sa kanila dahil doon nila pinaramdam ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kinabukasan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Aya. Nasa dibdib siya ni Dimitrios. Ang braso nito ay nakayakap sa kanya. Ramdam pa rin niya ang sakit sa katawan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil first time niya. Huminga siya ng malalim. Magkahalong kilig, takot at pagkalito ang nararamdaman niya. Hindi ko binenta ang sarili ko, pero nakuha mo pa rin ako. Nagsalubong ang kilay ni Dimitrios dahil sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanya, marahang hinaplos ang buhok niya. Saka nito sinapo ang magkabilang pisngi niya at pinagdikit ang noo nila. Aya, listen to me. I never wanted your body. I never needed it. As payment. Yung sinabi ko dati, it was stupid, arrogant, and uncalled for. Akala ko kasi noon, lahat ay mabibili. Pero ikaw lang, ang nagpamukha sa akin na may mga bagay na hindi nasusukat ng pera. Pero nangyari pa rin. Yes, pero hindi dahil binili kita. Nangyari to dahil mahal kita. Dahil gusto kitang mahalin sa paraan na tapat, buo at walang kapalit. Tumitig si Aya sa kanya, tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi ako sanay sa ganito. Then sasanayin kita, araw-araw hanggang sa matutunan mong tanggapin na may taong kayang tumanggap sa'yo. Buo, may gasgas, may tapa ng sapatos, pero totoo. Hindi ako kasing ganda ng mga babae sa paligid mo. But you're the only one I see. Yumakap si Aya ng mahigpit.
Sa wakas, wala nang alinlangan, walang takot. Ang puso niya, binigay na rin niya, hindi bilang kabayaran, kundi bilang pagpili. Dahil sa mundo ni Dimitrios, siya lang ang babaeng hindi nabibili. Pero nakuha ang buong puso ng lalaking akala ng lahat ay hindi marunong magmahal. Muli silang natulog ng umagang iyon. Pagkatapos siyang pakainin ni Dimitrios, ay siya naman ang kinain nito. Kahit masakit pa ang katawan niya, ay hindi siya nagpapigil. Naunang nagising si Aya, tanghali na noon. Nakaunan pa rin siya sa braso ni Dimitrios. At bahagya pa siyang napangiti habang pinagmamasdan ang maamong mukha nito. Ngunit ang katahimikan ay naputol ng isang malakas na sigaw. "Dimitrios Kid Villaraza!" Sigaw ng isang matandang boses sa labas ng pintuan. Nagising si Dimitrios. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong nagulat. "Oh no! Lola mo ba yun?" "Unfortunately, yes. She doesn't knock twice. Magbihis ka na, babe. We're in trouble." Bago pa sila makatayo, bumukas na ang pinto at tumambad sa kanila ang matandang babae. Matikas ang tindig, nakapustura at may dalang payong na mukhang hindi lang panangga sa araw, kundi pagpalo na rin. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Si Dimitrios na walang pang itaas at si Aya na nakabalot pa rin ng comforter. "Santa Maria! Inakyat mo agad sa kwarto! Hindi mo man lang pinakilala muna! Dimitrios Kid Villaraza!" Agad nitong sinara ang pinto. "Magbihis kayong dalawa! Mag-uusap tayo sa sala!" Parang tinamaan ng kidlat si Aya. Mabilis siyang tumalikod at tinakip ang unan sa muka. "Oh my God! Paano yan? Nakita ko ng lola mo sa ganito pang ayos!" Hindi siya mapakali. Namumula ang mukha niya. "It's okay. Si lola, ganun talaga siya. Pero mahal niya ako at mamahalin ka rin niya. I got you." Ilang minuto lang, nakaayos na silang dalawa. Si Aya ay suot ang simpleng dress na hiniram muna niya sa pinsan ni Dimitrios na masyado namang mamahalin para ipangbahay. Habang si Dimitrios naman ay nakasuot ng polo na medyo gusot pa. Pagbaba nila, nandoon na sa sala si Lola Conchita Villaraza. Matanda, ngunit elegante. Katabi nito ang mga magulang Dimitrios, ang daddy nitong palaging seryoso. At ang mami niyang mukhang hindi makatingin ng diretso kay Aya. Pagkakita kay Dimitrios, agad na tinaas ng lola niya ang baston na ngayon ay hawak nito at ang payong ay hawak na ng nurse na nasa likod nito at hinampas nito ang baston sa braso ng apo nito. "Aray lola! Bastos kang bata ka! Hindi pa kayo kasal! Kinaladkad mo na sa kwarto ang babae!" "Lola, hindi ko naman siya kinaladkad." "Shut up!" Sabay lingon sa mga magulang ni Dimitrios. "At kayo, anong ginagawa niyo? Anong klaseng pagpapalaki ito sa anak niyo?" "Ma," ani ng daddy ni Dimitrios. "Hindi pa naman natin alam ang buong kwento." "Ang kwento? Nakita ko ng ebidensya. Nakabalot lang ng comforter ang babae." Nilingon ni Lola Conchita ang namumulang si Aya. Saka lumapit dito at marahang hinawakan ng kamay nito. Inalalayan siyang umupo sa sofa. Nang akmang tatabi si Dimitrios, nang itulak ito ng lola nito gamit ang baston. Walang nagawa si Dimitrios kundi ang umupo sa dulo ng sofa. "I remembered you. Aya Lira Matias, right? Yung organizer ng birthday party ko." Opo. Mahinang sagot niya. "Alam mo, mula pa lang noon, nagustuhan na kita. May class kahit simple lang, hindi maarte, at may respeto. Hindi katulad ng ibang babae sa paligid ng apo ko." Natigilan si Aya, nagulat sa kabaitan ng matanda. "Kaya ngayon, paninindigan ka ng apo ko. Dimitrios, narinig mo ba ako?" Baling nito kay Dimitrios na pinaglalaruan ang buhok niya. "Lola, I don't need to be told," sabi ni Dimitrios. Lumapit kay Aya at hinawakan ng kamay nito. "She's mine. I'll take care of her." "Good. At kung may reklamo man kayo,
Sabay tingin ng mga magulang ni Dimitrios. Wala kayong karapatang sumingit. Ako ang masusunod dito, Jonel! But mother, I'm talking. Huwag kang makialam. Vera, baka nakakalimutan nyo. Ako ang nagtatag ng Villaraza name. Kaya kapag nagreklamo kayo ay mawawala yan sa inyo. So hush! Tinapat pa nito ang kamay sa mukha ng magulang ni Dimitrios. Napangiwi ang mga magulang niya at tahimik na lang ang lahat habang ang lola ang bida sa kwento. Si Aya hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Maya-maya, kinuha ni Lola ang cellphone at sunod-sunod ang pinindot. Hello, Stella! Dalhin mo na lahat ng layet sets. Yung bago ha, yung imported. Oo, ngayon din. Apo ko ang tatay. Si Aya ay halos mabilaukan sa sinabi ng matanda. Apo? Lola, hindi po ako buntis. Just let her, babe. You can stop Conchita Villaraza. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Bulong ni Dimitrios. And next week, mabubuntis ka na rin yan. Well, just in case, prevention is good, but preparation is better. Ilang minuto pa, dumagsa sa mansyon ang sunod-sunod na mga delivery vans. Mula roon ay bumaba ang mga staffs na nakaputi, bit-bit ang mga cart. Crib na gawa sa imported na maple wood, baby clothes na nakabalot pa sa silk, feeding bottles na parang gawa sa crystals, stuffed toys na mas mahal pa sa cellphone ni Aya, at isang bassinet na may music player ng Mozart. Napaupo si Aya sa couch, nanlalambot. Si Dimitrios naman ay halos mapahagalpak sa tawa. Lola, hindi nga buntis si Aya. Sumama ang mukha ng matanda. Ang magulang ni Dimitrios ay nakasandal lang sa sofa, mukhang sanay sa matanda. Eh bakit? Ayaw mo ba ng anak, Dimitrios Kid? Hindi mo ako bibigyan ng apo. Gusto mong ikaw ang bigyan ko ng baby bat kit, ha? Lola naman, darating din tayo dyan. Huwag magmadali. Vera, ipasok mo na sa guest room yung gamit. Pansamantala, sa master bedroom muna si Aya. At ikaw, Dimitrios, sa kabilang kwarto ka. Bawal muna magsama. Nakita ko na nga kayong dalawa. Huwag yun ang dagdagan ng stress ko. Napailing si Aya. Uuwi po ako sa bahay, La. Walang kasama ang kapatid ko eh. Nasa ospital pa kasi si nanay. Saka hindi naman po kami kasal ni Dimitrios para magsama sa isang bahay. Napatango na lang ang matanda. Naintindihan ang sinabi niya. Ilang segundo pa ay lumapit lalo si Lola kay Aya at hinaplos ang braso niya. Iha, huwag kang matakot. Hindi kita hinuhusgahan. Alam ko ang puso ng apo ko. Hindi siya nagdadala ng babae sa bahay. Nang ganun lang, kung ikaw ang pinili niya, ibig sabihin, mahal ka niya. Tumulo ang luha ni Aya. Salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung paano ko ilalagay ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Pero nagpapasalamat po ako na tinanggap niyo ako. Wala yun. Basta mahalin mo lang ang apo ko at huwag mo siyang pahirapan masyado. Medyo sensitive yan pag hindi pinansin. Lola! Hay nako, huwag kang maarte. Halika, Aya. Sabayan mo akong magmerienda. May binig akong apple pie. Tingnan natin kung may gana ka pang kumain kahit ganyang namumutla ka. Dahil sa matinding emosyon, pagkagulat at saya, ay napayakap si Aya kay Lola Conchita. Ngayon niya unang naramdaman na kahit hindi siya lumaki sa maranyang pamilya, may isang pamilya na handang tumanggap sa kanya. At habang si Dimitrios ay nanonood sa gilid, nakangiti lang ito. Sa loob-loob niya, tama ang lola niya, ito ang babaeng gusto niyang panindigan. Tahimik ang paligid ng bahay ni Aya. Naroon si Dimitrios para samahan si Aya. Doon kasi pinatulog ng nanay niya si Lian sa ospital. Naroon sila ni Dimitrios sa bubong ng lumang bahay ng mga Matias. Nakahiga doon, magkatabi. Magkahawak kamay, nakatingala sa mga bituin na waring sumasaksi sa love story nila. Umihip ang malamig na hangin. Pinaayos na ni Dimitrios ang bubong na dati may tagas. Pero hindi niya pinapalitan ng kahoy na sahig doon. Gusto niyang panatilihin ang nostalgia.
Ngayon, tahimik lang silang dalawa. Walang cellphone, walang ingay, walang kahit anong distraction maliban sa buntong hininga nila. Alam mo ba, Pambabasa ni Dimitrios sa katahimikan, ang boses ay malumanay na tila alon sa gabi. ikaw lang babaeng kayang sigawan ako. Napangiti si Aya na natiling nakatingala sa langit. Hindi ka proud doon, no? Actually, Humigpit ang hawak ni Dimitrios sa kamay niya. I am. Kasi ikaw din ang unang babaeng hindi natakot sa akin. The first one who said no. Hindi dahil galit ka, pero dahil may paninindigan ka. You didn't care na mayaman ako. You didn't care kung sino ako. And for the first time in my entire life, someone looked at me, not with admiration, but with defiance. And I never felt so alive. Natahimik si Aya. Ramdam niya ang bigat ng salitang yon. Hindi lang ito papuri, kundi pag-amin. Hindi niya alam na ganoon pala ang naging epekto niya kay Dimitrios. Dahan-dahang bumangon ang lalaki. Umupo ng maayos at kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa ng coat nito. Nang lumingon si Aya, nakita niya ang seryosong mukha nito. May konting kaba, pero determinado sa gagawin. Dimitri? Gulat na napaupo din siya. I've never planned this. Wala akong script, wala akong rehearsal. Pero lahat ng to, desisyon ng puso ko. Binuksan ni Dimitrios ang kahon, isang simpleng singsing na may kalakihan at makinang na diamante. Napatakip siya ng bibig. Aya Lira Matias, hindi mo alam kung gaano mo ako nabago. I used to think I had everything. Money, fame, connections. Pero nung binangga mo ang McLaren ko at sinuntok mo ako sa ilong, doon ako natauhan. Kasi kahit gumuho lahat ng material na bagay sa paligid ko, okay lang. Basta may taong tulad mo sa tabi ko. Lumuhod ito sa gitna ng bubong. Wala itong pakialam kung makita man sila ng kapitbahay. Kung may madulas pa sa bubong o kung tumahol ang mga aso sa ibaba. Aya, will you marry me? Hindi bilang babae na kailangan kong panindigan, kundi bilang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Natigilan si Aya. Hindi niya inakala na ganoon kabigat at kabuo ang emosyon ni Dimitrios. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Tumingin siya kay Dimitrios, sa lalaking minsang naging pinaka-arugante sa buong Manila, pero ngayon ay pinakatapat sa harapan niya. Yes, Dimitri. I will marry you. Napasinghap si Dimitrios. Umayos ito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Tila ayaw na siyang pakawalan pa. Thank you. Promise ko, I love you the way you deserve and even more. Makalipas ang ilang araw, naging abala ang buong pamilya sa wedding preparations. Pero ang hindi alam ng lahat, bago pa man ang kasal, si Dimitrios ay palihim ng tumulong sa pamilya ni Aya. Pinabayaran niya ang natitirang utang ng nanay ni Aya sa ospital. Pinag-aral niya rin ang kapatid ni Aya sa isang magandang private school. Lahat iyon, hindi niya ginawang utang ng loob ni Aya, kundi pasasalamat niya sa babaeng nagturo sa kanya na magmahal. Sa opisina ng Villaraza Corporation, naging official secretary si Aya, hindi dahil sa relasyon nila, kundi dahil siya mismo ang nagpursige. Pinag-aralan niya ang mga terms, procedures, at lahat ng tungkol sa corporate world. Hindi siya nagpahuli, kahit palaging nakakaramdam ng pressure sa bagong environment. Miss Matias, bunga ni Dimitrios sa intercom habang nasa loob si Aya ng sariling desk cubicle. Yes, Mr. Villaraza? Sagot niya habang pinipigilan ng tawa. Can you bring me the report for Project Aurora? And yourself. Please bring yourself. Napailing si Aya. Sir, baka po marinig kayo ng HR. HR knows I'm in love with you. In fact, HR asked me if I'm serious. I said yes. They asked me kung kailan ang kasal. Sabi ko, ASAP. The sooner, the better. Pagkapasok niya sa office, sinalubong siya ng rosa sa mesa ni Dimitrios at isang sticky note. Para sa babaeng mas mahalaga pa, sa quarterly profit report. Hindi napigilan ni Aya ang mapangiti.
Lumapit siya sa mesa ni Dimitrios, dala ang mga papeles. Pero sa halip na kunin lang nito, hinila siya nito paupo sa kandungan nito. Dimitri, nasa office tayo. Office romance to. I know, this is your fault. Ang ganda mo kasi kapag focus eh. Parang gusto kong guluhin ka minuminuto. Hinampas niya ang balikat nito. Behave. Bulong niya, pero hindi niya naitago ang kilig. Tinapik niya ito sa noo. Later, after work. Promise? Promise. 3 taon ang lumipas. Sobrang bilis ng panahon, pero kina Aya at Dimitrios, tila isang iglap lang ang lahat. Mula sa bungguan sa kalsada, suntok sa ilong, biruan, kilig, hanggang sa pag-iibigang tinibay ng pagsubok at paninindigan. Ngayon ay mag-asawa na sila at higit pa roon, magulang na rin. Isang araw ng Sabado, masayang naglalaro si Aya at Dimitrios sa garden ng ancestral house ng Villaraza. Nasa picnic blanket sila, kasama ang 3 taong gulang nilang anak na si Kilium Lucian Villaraza. Kulot ang buhok, matatalas ang mga mata gaya ng ama, pero may ngiti at boses na parang kay Aya. Catch me, Daddy! Sigaw ni Kilium habang tumatakbo sa damuhan. Come here, little monster! Sigaw ni Dimitrios habang hinahabol ito na parang bata rin. Suot niya ang simpleng t-shirt at maong shorts na malayo sa dating business tycoon na laging nakasuot. Ay nako, pareho kayong bata! Sigaw ni Aya habang inaabot ang juice box para kay Kilium. Pero hindi niya maitago ang saya habang pinagmamasdan ng dalawa. Naupo si Dimitrios sa tabi niya, pawisan pero nakangiti. Umupo si Kilium sa gitna nila, pinagitnaan ng mga magulang. May iniisip ako, Han. Wika ni Dimitrios habang pinupunasan ng tisyo ang pawis sa noo. Ano na naman yan? Tanong ni Aya habang inaayos ang buhok ng anak gamit ang isang kamay. Gusto ko pa sanang 2. Kambal siguro. Baka pwede na tayong mag-practice mamaya, Han. Napatawa si Aya at siniko ito sa tagiliran. You never stop, no? Hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang tumigil sa pagnanais ng mas marami pang moments na tulad nito. Iba talaga, Han eh. This right here, this is what I never thought I needed. Natahimik silang 3. Si Kilium ay abala sa pag-inom ng juice habang inaabot ang toy car. Si Dimitrios naman ay seryosong nakatingin kay Aya. You know, nung una kitang nakita, hindi ko alam kung maiinis ba ako, matatawa, o mataturn on. Pero the moment you punch me, na-inlove ka na kaagad. Actually, hindi pa. Nalito lang ako kasi never pa akong sinaktan ng babae. Physically and emotionally na ganun ka-intense. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, I realize ikaw pala ang bagay na kulang sa buhay ko. Hindi pera, hindi negosyo, hindi kapangyarihan. Ikaw. Hinawakan niya ang kamay ni Aya. At sa lahat ng natutunan ko sa buhay, ito ang pinakamatindi, na hindi mo kailangang hanapin ang taong perpekto. Ang kailangan mo lang, yung taong totoo, totoong magmamahal, totoong magalit kapag kailangan, totoong tatawanan ka, totoong yayakapin ka sa gulo. And you, Aya, ikaw lahat yun. Lumuluha na si Aya, pero ngiti pa rin ang nangingibabaw sa mukha niya. Hinawakan niya ang pisngi ni Dimitrios at hinaplos ito. Alam mo bang, nung una, takot na takot ako sa'yo. Akala ko noon, isa ka lang sa mga mayayamang lalaki na wala nang ginawa kundi gamitin ang kapangyarihan nila para tapakan ng mga katulad ko. Pero nung unti-unti kang nagbago, hindi. Mali. Nung unti-unti kong nakita kung sino ka talaga, doon ako humanga at doon kita minahal. Hindi si Dimitrios Villaraza, the billionaire, kundi si Dimitrios Cade, the man na kayang sumayaw ng TikTok para lang mapatawa ang anak niya. Han, confidential yun. Too late. I already sent the video to your board of directors. Traitor ka talaga, Han. But that's fine. You're my traitor. You're mine. Forever. Niyakap niya si Aya ng mahigpit. Hinalikan ng noo nito habang si Kilium ay abala sa pagguhit sa notebook niya
ng mga batang stick figure na may hawak na lobo. Maya-maya pa, dumating ang pamilya ni Aya, ang kanyang nanay na malusog na at palangiti, pati ang kanyang kapatid. Sumunod naman ang pamilya ni Dimitrios, kasama pa si Lola Conchita na agad yumakap kay Kilium. "Dito ka nga, apo kong paborito," ani Lola habang kinukurot ang pisngi ni Kilium. "At kayo?" Sabay tingin kina Aya at Dimitrios. "Pag niyo akong biguin ha, gusto ko ng apo na babae sa susunod. Ayoko ng puro lalaki." Lola, slow down. "Sinong slow? Ako nga itong excited na. Kaya magplano na kayo. And Aya," sabay hawak sa kamay niya. "Salamat sa lahat, sa pagbago sa apo ko, sa pagbukas ng pinto para sa pamilya. Hindi ka na ibang tao sa bahay na to. Ikaw ang liwanag ng pamilya namin." Napaluha si Aya, hindi siya makapaniwala na mula sa pagiging assistant event organizer na nalulubog sa utang, ngayon ay isa ng ina, asawa ng lalaking minsan ay pinakaayaw niya at bahagi ng pamilyang mayaman, hindi lang sa yaman kundi sa pagmamahal. Kinagabihan, habang nasa kwarto na sila ni Dimitrios, mahimbing na natutulog si Kilium sa crib sa gilid. Nagkatinginan silang dalawa sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampshade. "Ang bilis ng panahon, no?" Yeah. But every second with you, worth it. "Salamat, Dimitri. Hindi lang dahil tinulungan mo kami, kundi dahil minahal mo ko. Buong buo, walang pag-aalinlangan." Hindi ako tumulong dahil kailangan mong bayaran yung ginawa ko. Tumulong ako dahil hindi ko kayang hindi ka suportahan. Kasi mahal kita. At kapag mahal mo ang isang tao, lahat ng meron ka, gusto mong ibigay. Hindi dahil gusto mong sukli, kundi dahil gusto mong siya rin ay maging buo. "Sana lahat ng love story may Dimitrios Kid Villaraza." Ngumiti si Dimitrios at hinaplos ang buhok ni Aya. At sana lahat ng lalaki makahanap ng sariling Aya Lira Matias. Matapang, totoo, at kayang suntukin ang ego mo kapag lumaki. "I love you, Han." Sobrang mahal din kita, Han. Hinagka ni Dimitrios ang labi ng asawa. Sa katahimikan ng gabi, habang ang anak nila ay himbing na natutulog. Magkatabi silang mag-asawa, yakap ang isa't isa. Buo na ang kanilang mundo, wala nang kulang, wala nang dapat patunayan. At sa huli, sa bawat halakhak, luha at alaala, isa lang ang natutunan nila sa kabila ng lahat, sa gitna ng gulo at kabaliwan ng buhay. Kapag pag-ibig ang naging batayan, lahat ay posible. At sa dulo ng lahat, sila pa rin ang pinili ng isa't isa. Na pinili pa rin nilang magmahal, manatili, at sabay harapin ang bukas. Ang kwento ni Aya at Dimitrios ay nagturo na kahit gaano kakaiba sa isang tao, magkaibang mundo, magkaibang ugali, at magkaibang pangarap, ay darating ang panahon na mauunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagyakap sa buong pagkatao ng isa't isa. Si Aya ay lumaki sa hirap, puno ng responsibilidad, at palaging inuuna ang pamilya, samantalang si Dimitrios ay lumaki sa mundo ng ginto at impluwensya. Ngunit sa gitna ng pagkakaibang ito, natagpuan nila ang isa't isa at pinili ang pagmamahalan. Ipinapaalala ng kwento na hindi hadlang ang kahirapan o pagiging ordinaryo para mahalin at pahalagahan ang isang tao. Minsan, kung sino pa ang simpleng tao, ayun pa ang may pusong kayang magbago ng isang tao. Ang tunay na relasyon ay hindi perpekto, pero kapag pinili mo ang taong mamahalin mo araw-araw, sa hirap o ginhawa, yun ang totoong happy ending. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Aya at Dimitrios. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. From Choi Podes, once again, napakinggan ko na naman ang nice love story na upload niyo, Miss Siren. Great job po! God bless you more. Always listening from Butuan City. From Maricor Jordan, wow! Nice story na naman. Hindi ko maiwasan maiyak. Thank you, Miss Siren, sa magandang kwento. Palagi akong nag-aabang. From Juliet Lubero,
Hello again, Miss Lee. Avid listening here at UAE Dubai. Ganito ang mga klase ng kwento na gusto ko sa mga series. Ang gaganda ng kwento ng mga Navarro siblings. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.